Mabuhay at maligayang pagbabalik sa Anino sa Dilim. Ang podcast kung saan sabay-sabay nating sisilipin ang mga nakakakilabot at misteryosong bahagi ng internet. Kung bago ka rito, hi, ako nga pala si Mama Creep. At kung mahilig ka sa misteryo, spooky stories at mga kakaibang kwento, tamang-tama lang na nandito ka ngayon. Welcome back at maraming salamat sa pagsubaybay muli sa isa na namang bagong episode ng Anino sa Dilim. At syempre, bago tayo magsimula, isang malaking shoutout na rin kay Kea sa pag-edit ng video for today at sa pagsulat ng episode for today. Actually, siya nagsulat ng episode na to. So, thank you so much kay Kea. Pero, bago ako magsimula, ang episode na ito ay naglalaman ng sensitibong paksa kabilang ang kulto, manipulasyon, pagkamatay, mga bangkay at detalyeng may kaugnayan sa bodily fluids at hindi sanitadong kondisyon. Maaring hindi ito angkop para sa mga taong sensitibo sa ganitong uri ng kwento o paksa. Listener discretion is advised. Para sa episode natin ngayon, tara at travel tayo sa Thailand. Opisyal na tinatawag na Kingdom of Thailand at dati ring kilala bilang Siam hanggang 1939. Matatagpuan ito sa Southeast Asia, katabi ang Myanmar, Laos, Cambodia at Malaysia, at napapaligiran ng Gulf of Thailand at Andaman Sea. Kilala ang Thailand sa mayamang kasaysayan nito. Mula sa sinaunang kaharian ng Sukhothai at Ayutthaya hanggang sa modernong kabisera nito, ang Bangkok. Dito sa bansang ito, kilalanin natin ang isang kulto na naniniwala na ang kaligtasan ay matatagpuan sa pinakamuraming pagkain ng tae. Ang kulto na ito ay pinamumunuan ng tinaguriang Father of all Religions, si Thawi Nandra. Si Thawi Nandra ay isang 75 years old na lalaki na inaresto sa Chaiyaphum province sa northeastern Thailand noong May 2022, kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Halos walang impormasyon tungkol sa kanyang pinanggalingan at maagang buhay. Ngunit, ayon sa kanyang mga tagasunod o mga deboto, si Thawi ay higit pa sa tao. Siya ang tinatawag nilang Father o God. At apparently, ayon mismo kay Thawi, siya ang ama ng lahat ng relihiyon. Matatagpuan ang kulto nila Thawi sa isang liblib na kagubatan. Nagtayo sila ng isang makeshift na kubo na gawa sa kahoy at may bubong na pawid. Dito sa makeshift na kubo na ito sa liblib na kagubatan, nakatira si Thawi kasama ang mahigit 100 tagasunod niya. Karamihan nito ay mga matatanda at may mga sakit. Doon sa liblib na kagubatan sila ay nanirahan at nanahimik. Palihim lang silang namumuhay roon at malayo sa mata ng mundo sa loob ng 4 na taon. At sa katunayan, halos walang sino man ang nakapansin na sila ay nag-e-exist hanggang sa dumating ang isang Thai social media personality na si Morpla. Sino nga ba si Morpla? Si Morpla ay isang celebrity shaman na kilala sa paglalantad ng mga peking spiritual na leader or mga monk. Nais niya lang, kumbaga, iset the record straight tungkol sa mga fake na nangyayari sa relihiyon para hindi maloko ang tao. Ngayon, paano nga naman nalaman ni Morpla ang pagkakaroon ng kulto ni Thawi Nandra? Ganito ang kwento. Ayon kay Morpla, may isang babae na nagngangalang Janjira ang lumapit sa kanya at humihingi ng tulong. Ayon sa babae, ang kanyang 80-year-old na ina ay pumunta sa tinatawag na hermitage ni Thawi at mula noon ay hindi na siya nakabalik. Dito, nagdesisyon si Morpla na tulungan si Janjira.
at ang impormasyong natanggap niya sa kanyang pananaliksik tungkol sa kultong ito ay nakakakilabot. Ang mga tagasunod kasi ni Thawi ay pinapakain o willing na kumain ng mucus, ihi, dumi, dead skin at maging upos ng sigarilyo ng kanilang tinatawag na ama. Tama ang narinig ninyo, ihi at dumi. Kahit gaano ito kadumi at nakakadiri, pinaniniwalaan ng mga tagasunod ni Thawi na may mahiwagang kapangyarihan ito, ang kanyang dumi at ihi, na kayang magpagaling ng kahit na anong sakit. Ngunit, hindi dito nagtatapos ang nakakadiri at nakakasuklam na ginawa ng mga tagasunod ni Thawi. Dahil sa loob at sa paligid ng kubo kung saan sila nakatira sa liblib ng kagubatan, ay may mga nagkalat na kabaong na naglalaban ng 11 na bangkay, batay sa mga ulat. Bakit? Ayon sa mga tagasunod ni Thawi, ang mga bangkay na ito raw ay dating mga miyembro na may sakit at pumunta kay Thawi upang magpagamot. Ngunit sa kasamaang palad, binawian sila ng buhay at sa halip na ilibing, inilagay nila ang mga katawan ng kanilang kapwa-deboto o mga tagasunod sa isang ziplock bags at ipinasok sa kabaong. Siguro makeshift na kabaong ito. Pero hindi lang yon ang nakakakilabot na part sa story na to kasi nang ipinasok na nila ang bangkay sa kabaong, binubutasan nila ang mga kabaong upang tumulo ang bodily fluids ng mga patay at ito ay kanilang kinokolekta at ginagamit nilang panghugas ng kanilang mga mukha. Bakit? Kasi pinaniniwalaan nilang may healing properties daw ito. Nasusuka ka na ba? Kasi ako, oo na. Ngunit iilan lamang ito sa mga ginagawa ng tagasunod ni Thawi. At hindi rin natin tiyak kung iyan lang ba talaga o may mas masahol pa silang ginawa. Speaking of mas malala pa, ayon sa isang artikulo mula sa Vice.com, napag-alaman ng mga otoridad na ang ilang miyembro ng kulto ay nagpapatakbo pala ng negosyo kung saan nagbebenta sila ng mga nakapakete at naprosesong pagkain sa iba't ibang market. Bakit? Sa tingin ko para masustentuhan ang kanilang pamumuhay sa kagubatan. Kasi let's be honest, hindi talaga sila basta-basta mabubuhay na lang sa kagubatan gamit lang ang mga prutas. Siyempre, kailangan din nila ng pera para sa iba pang mga pangangailangan. At nang malaman ito ng Ministry of Public Health ng Thailand, sila ay naglabas ng press release. Dahil ang mga food samples daw na kanilang kinuha mula sa commune ay naglalaman ng mapanganib na dami ng amag or mold at contamination ng feces. Natuklasan nila na ang mga fish crisps, fried green peas at dried squid ay may traces ng dangerous amount of mold. Samantalang 28 pang ibang samples kabilang ang chili paste, fermented fish at herbal teas ay patuloy pang sinusuri. Maging ang sample ng tubig mula sa lugar kung saan sila nakatira ay nagpositibo sa bakterya tulad ng E. coli at coliform na ayon sa mga health officials ay malinaw na indikasyon ng contamination ng dumi. Ang mga bakteryang ito ay karaniwang matatagpuan sa dumi ng tao o hayop at maaaring magdulot ng sakit sa tiyan, food poisoning at matinding pagtatae. So, imagine mo ito. Bumili ka ng snack sa market. Sarap na sarap ka na sa pagkain. Sarap na sarap ka pa sa pagsawsaw mo. Tapos, bigla mong malalaman, hindi lang pala pampalasa ang halo nito. May kasama pala itong tae. Suddenly, hindi na ito special recipe. Isang special contamination na ito. Ayon pa sa pagsusuri ng mga eksperto,
Ang mga earthenware jars at containers na ginagamit ng mga deboto ay naglalaman ng likido na may mabahong amoy kasabay ang mga buto, lumang bulaklak na alay nila sa kanilang Diyos at mga bungo ng hayop. Ayon sa mga deboto, ito raw ay banal na tubig. Yung mga laman ng earthenware jars na sinabi ko kanina ay banal na tubig daw na kanilang ginagamit na panghilod sa katawan bilang bahagi ng kanilang paggamot. Ngayon, backtrack tayo ng kaunti. So remember nyo si Morpla, di ba? Siyempre, nung kwento ni Jinjira yung tungkol sa nangyari sa kanyang ina, nalaman ito ni Morpla, ay agad siyang nakipag-ugnayan sa mga pulis upang matigil ang kahibangan na ito. At noong May 9, 2022, pinangunahan ni Morpla ang mga pulis at lokal na opisyal sa pagsalakay sa compound sa gitna ng gubat. Nilusob ng mga pulis ang mga kubo sa gubat ng Chayafum Province kung saan nagtatago si Thawi Nanra at ang kanyang mga tagasunod. Naabutan nila si Thawi, isang balbasing lalaki na may maputing buhok, matanda na at walang suot na pantaas. Hindi ito ang imahe ng santo o propeta na inaasahan nila. Isa lamang siyang ordinaryong tao. At sa kasamaang palad ng inaresto siya ay nagkagulo ang lahat. Nagsigawan at nagtulakan ang kanyang mga deboto. Hindi ito ang divine intervention na inaasahan nila, kundi isang warrant of arrest. Ayon sa isang artikulo mula sa allthat'sinteresting.com, ayon kay Thawi, hindi niya raw pinilit ang sino man na manatiling sa kanilang campsite o gawin ang anumang bagay na ayaw nila. Kumbaga, kung di na sila komportable sa mga nangyayari, pwede silang umalis, anytime, anywhere. Pero kasi, hindi na umalis tong mga tagasunod niya kasi lubos na silang naniwala na talagang kaya silang protektahan o pagalingin ni Thawi kung sila ay magkaroon ng sakit. Unfortunately, sa pamamagitan ito ng pag-intake or pag-inom or pagkain ng bodily fluids niya. Oo, aminado tayo, nakakadiri talaga siya sa atin, pero sa kanyang mga deboto, para kay Thawi ay napaka-normal lang nito. Ayon pa nga sa Thai Enquirer, sabi pa ng isa sa kanyang mga deboto sa isang interview na wala daw namang amoy talaga yung kanilang kinakain galing kay Thawi. At ang sabi niya pa, only those with a tainted mind may smell it. So, ibig sabihin kung ikaw nakaamoy ng mabaho, ibig sabihin masama ang budhi mo, kung baga. So, you are tainted. So, in a sense, kapag sanay ka na, that means what? All good ka na kay Thawi, sa father of all religions? It seems like it with their statement. Ayon naman sa Daily Mail, sinasabi ni Jinjira, yung mention ko kanina na yung nanay na wala or nagpunta sa hermitage tapos hindi na bumalik. Ayon kay Jinjira, pumunta daw siya mismo para dalawin ang kanyang nanay doon sa compound or sa hermitage na yon. At doon niya nakita kung paano pinipilit daw ang mga babae na magsuot ng sarong na hanggang tuhod at ang mga lalaki naman daw ay kailangang nakapantalong formal. And apparently lahat din ay kailangang magtanggal ng sapatos bago pumasok sa kanilang lugar. Ngunit ayon sa kanya, hindi iyon ang pinaka nagulat siya kasi nasaksihan niya daw kung paano ipinapahid ng kanyang nanay ang plema ng kanilang leader, ng kanilang cult leader, at sabay kinain pa daw nito ang natutuklap na balat ni Thawi. Repeat ko lang ulit. So, ang nanay ni Jinjira, nung pumunta siya sa hermitage na yon at hindi na siya bumalik, binisita siya ni Jinjira, di ba? So, doon nasaksihan ni Jinjira na yung nanay niya mismo ay pinahid yung plema ng kanilang cult leader or ni Thawi sa kanyang mukha at kinain pa daw ang natutuklap nitong balat. Ew. Marami raw sa mga tagasunod ni Nanra or ni Thawi ang naniniwala na ang paggawa daw nito ay magpoprotekta sa kanila laban sa sakit, kabilang na ang COVID-19.
At ang sabi pa nga raw ng nanay ni Genjira na kapag daw siya ay namatay, ay iwan na lang daw ang katawan niya doon sa compound kung saan si Thawi at ang kanyang mga deboto ang nakatira. Ngayon, inamin din naman ng ibang miyembro ng kulto na ang mga bangkay na nandoon sa compound nila, kabilang ang isang ina at isang sanggol, ay namatay matapos humingi ng paggamot kay Nanra, subalit hindi siguro pure ang kanilang puso kaya sila namatay? At yung mga namatay nga ayon sa mga nabubuhay pang deboto, dinala nila ang mga katawan kay Nanra upang maisagawa niya ang mga ritual na kailangan na umano'y magpapadala sa kanilang mga kaluluwa sa langit. So basically, I think what they're trying to say here is they let the body stay within the compounds para maisagawa ni Thawi ang proper rituals para maglakbay ang kanilang kaluluwa papuntang langit. Pero I don't think that is what is happening there. Ngayon, ang mga bangkay naman daw ay mayroon ng death certificate na inisyu ng mga local na otoridad, but instead of them burying the bodies, inilagay nila ito sa isang Ziploc bag, I guess yung malaki, yung black, tapos pinasok nila ito sa loob ng kabaong. Kinumpiska ng mga otoridad ang 11 bangkay upang isailalim sa autopsy at nang matukoy ang tunay na sanhi ng kanilang pagkamatay. At ayon pa sa gobernador nila, posibleng may mas mabibigat pang kaso na maisampa laban sa kanya or kay Thawi depende sa resulta ng investigasyon. Ayon kay Provincial Governor Chrysorn Kongchalad, it's quite disturbing to see that there are people who believe in such superstition. But this is not only about a personal belief anymore. We have dead bodies, and we will have to work with all agencies to establish facts surrounding these individuals. At dahil doon, naaresto si Thawi sa kasong encroaching on a forest area. Dahil nakatira sila sa public land at nagsagawa ng illegal gatherings na ipinagbabawal sa ilalim ng disease control laws na ipinatupad upang malabanan ng COVID-19. Ayon sa pulisya, iniimbestigahan pa ang mas mabibigat na posibleng kaso kagaya na lamang ang unlawful disposal of bodies dahil nga meron ng 11 bodies sa kanyang compound. Ngayon, matapos maaresto si Thawi, nakarating ang balita na ito sa kanyang kapatid, isa sa kanyang mga kapatid na si Thongthip Nanra, na nagbayad ng 50,000 baht o 93,211 pesos bilang piyansa. Isang araw lamang matapos maaresto itong si Thawi. Itinakda ang June 27 bilang petsa ng kanyang susunod na pagharap sa korte. Ayon kay Chayapum Governor Chrysorn Kongchalad, matapos daw makapagpiyansa ni Thawi ay humigit kumulang 10 tagasunod niya ang dumating sa labas ng korte upang sunduin siya. At hindi malinaw dito kung saan siya dinala. Ngunit habang nangyayaring lahat ng ito ay nagpatuloy ang mga otoridad sa paghalughog sa tinaguriang cult temple sa Khonsan District. Unfortunately, wala ng tao roon. At hindi malinaw kung saan dinala si Thawi ng kanyang mga tagasunod. Ayon naman sa nakakatandang kapatid niyang si Buntan Nanra, 77 years old, hindi na raw bumalik si Thawi sa kanilang tahanan sa Khon Kaen matapos nitong makapagpiyansa. Ngunit ayon sa kanya, hindi raw siya nag-aalala. Kasi marami raw tagasunod ang kanyang kapatid at tiyak na maaalagaan siya ng mga ito. Maaring nasa Udon Thani o kaya sa Mahas Sarakham na si Thawi. Pero unfortunately, walang nakakaalam at sa ngayon, nananatiling hindi tiyak ang kanyang kinaroroonan. So, ano nga ba ang case na ito? Ito ba isang manipulasyon, pananampalataya, o isang desperasyon ng mga taong naghahanap ng lunas sa kanilang mga sakit? At ang magandang tanong dito, hanggang saan ka aabot para maniwala sa isang milagro?
Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang Anino sa Dilim, kung saan ang tanong ay hindi laging nasasagot at ang sagot minsan mas nakakakilabot. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam!